Maliban sa mga lalawigan ng Samar at Leyte, napinsala rin ng bagyong Yolanda ang ilang bahagi ng Palawan at Aklan. At problema rin sa mga bayang sinalanta ang paghahatid ng tulong. Saksi si Steve Dailisan. Mula Kalibo, Aklan, halos 2 oras ang aabutin para makabiyahe patungong bayan ng Libakaw. At sa Libakaw, mahigit 1 oras pa ang biyahe patungong Barangay Bonza dahil sa nasira ang kalsada. Noong Biyernes, saksi ang GMA News sa hagupit ng bagyong Yolanda sa Aklan. Hindi talaga makadaan sa ngayon yung mga sasakyan dito. Mga single lang na motor yung kinaya kasi ito pa lamang yung naalisan ng mga puno. Ayan, puro mga nagtumbahan, no? May mga maliliit na landslide. Ilang araw nang isolated yung Barangay Bonza at saka yung Barangay Sibaliw. Bukod dun sa mga namatay, marami rin yung nangangailangan talaga ng tulong. Kaya kasama natin yung lokal na pamahalaan para kahit papano mahatiran sila sa unang pagkakataon ng mga relief goods. Pagdating sa Barangay Bonza, tanging ang eskwelahan na lamang na ito ang natira na nagsisilbi munang silungan ng mga taga-baryo. Hirap man, pilit pa rin humahanap ng dahilan ng mga biktima ng bagyo para ngumiti, lalo na nang maabutan ng tulong. Pero sadyang mahirap limutin ang bangungot ng bagyo. Hindi ako makatulog. Habang naalala ko. Parati po, kahit magawa ko sa bahay, naalala ko parati yung lakas-lakas ng hangin. Yun nga yung dalawang pinaka-problema namin dito. Paano i-reconstruct yung mga bahay namin at paano yung kabuhayan namin sa susunod na 1 taon. Papunta naman ng Barangay Simbaliw, kinailangan na rin maglakad dahil sa mga nakahambalang na puno at poste. Agad naming tinunton ang bahay na ito, balot na ng telon ang butas-butas na bubong. Dinatnan namin si Dennis na kararating lang galing Tarlac. Ang mga labi ng kanyang biyanan at 2 taong gulang na anak, 3 araw na raw di maiburol dahil sa kakulangan ng formalin. Kapwa sila nadaganan ng gumuhong bahay. Siguro lang. Siguro lang po kung nandito ko. Baka naligtas sila. Pero nung nasa Maynila ka, ang biyenan niyang babae nakaratay sa higaan. Hindi halos maigalawang paa, may sugat sa tiyan, daliri at braso. Agad siyang sinuri ng kasama naming doktor at binigyan ng gamot. Di na kami nakalabas ng aming tahanan. Lahat kami nakasabay pagtumba ng bahay. Tumumba ho yung bahay, nasa loob po kayo. Oo. Wala ring tigil sa pag-iyak ang 3 taong gulang na si Kiana na itinuturo ang labi ng bunsong kapatid. Mula Libakaw, sinamahan namin si Dennis para kumustahin ang misis na sugatan din at nasa Kalibo Provincial Hospital. Nang magkita ang dalawa, biglang napakapit si Eileen sa mister. Ngayon lang din nalaman ni Eileen na 3 buwan pala siyang buntis. Ligtas naman na raw ang bata. Sa kabila ng kondisyon, may hiling ang nangungulilang ina. Gusto kong balik yung pamilya namin kahit namatay yung isa kong anak. Hihingi lang akong tulong. May katulong siguro. 10 million. Sinalanta rin. Sa bayan ng Bugasong, pahirapan ng biyahe dahil sa mga nagtumbahang puno at poste. Ang mga bahay halos naubos ang bubong, kundi man tuluyang nawasak. Sa Estancia Iloilo naman, hindi bababa sa 77 ang patay. Hindi naman bababa sa 25 ang patay sa probinsya ng Capiz. Sa tala ng PDRRMC, ibababa sa 11 ang kumpirmadong patay sa lalawigan. Mula rito sa probinsya ng Aklan, ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi.